So, praise the Lord mga kapatid. Welcome sa ating Morning Revival Preview. Medyo mas okay ang pakiramdam ko ngayon. Hapon, grabe. So, may konti pa rin. Okay, so, para sa schedule natin ngayon ay week 5, day 5. So, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Romans 8:10. Though the body is dead because of sin, the spirit is life because of righteousness. Amen. So yung spirit natin, ginawang buhay. No, buhay ang tawag sa espiritu natin. Yung buhay dito ay tumutukoy sa espiritu natin. No, noun siya. Hindi buhay, naging buhay. Kasi bago tayo nanampalataya sa Panginoon, ang espiritu natin ay patay. Dahil sa pagsalangsang, dahil sa resulta ng pagkatisod. Subalit nung tayo ay manampalataya sa Panginoon, ang espiritu natin ay naging buhay. No? So resulta yon ng pagdating ng buhay. Nung dumating ang espiritu na nagbibigay ng buhay, ang espiritu natin ay ginawang buhay. Kaya anong tawag sa espiritu mo? Buhay. So, ganun lang yun. 5:18. So then, as it was through one offense unto condemnation to all men. So, yung one offense na yon, ito yung nangyari sa unang tao, si Adan. One offense. Subalit yung one offense na yan, nagdala ng condemnation sa lahat ng tao. Ang tindi. Isang offense, pero lahat na condemn. Ito naman. So also, it was through one righteous act unto justification of life to all men. So yun naman yung ginawa ng Panginoon. So sa tao, sa pamamagitan ni Adan, one offense kung tawagin yun. Isang pagkakamali. So, isang pagsalansang. Sa Panginoon naman, okay, one righteous act. Okay, at ito naman yung gawain ng justification, kung saan ang lahat ng tao na justified doon sa isang gawa niya. Amen. In order that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness unto eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. So sabi niya yung sin, yung kasalanan, naghahari sa kamatayan. Pag may kamatayan, merong paghahari ng kasalanan. Okay. Yung grace naman, okay, ay naghahari sa pamamagitan ng katuwiran. Okay. Tungo sa buhay na walang hanggan. So yung katwiran, siya yung unang dumadating. At mula sa katwiran, nagkaroon ng buhay. Para bang sa kaligtasan natin, ang una ay justification. Kung saan tayo ay inaring matuwid sa pamamagitan ng katubusan ng Panginoon. So nung tayo ay inaring matuwid, okay, ang espiritu natin naging buhay. So yun yung resulta ng pagiging inaring matuwid. No, naging buhay yung ating espiritu. Bakit ba yung espiritu natin ang naging buhay? Kasi doon nanahan yung espiritong nagbibigay buhay. Hindi siya nanahan sa katawan. Kaya yung katawan, nandun pa rin yung kasalanan, at dahil may kasalanan, naghahari sa kamatayan. So yan yung problema ng katawan natin. Amen. Through the fall of man, sin, bringing death with it, enter the human body, causing it to become dead and impotent in the things of God. Although God condemns sin in the flesh, this sin has not been uprooted or eradicated from man's fallen body. Hence, our body is still dead. Amen. So, yung pagkatisod ng tao, dahil sa pagkatisod ng tao, yung kasalanan, okay, dinala niya yung kamatayan sa loob ng katawan ng tao. Kaya ang katawan natin ay may kamatayan.
No, dahil sa kasalanan. Kung wala yung kasalanan, hindi mamamatay yung katawan. O hindi siya magiging kamatayan. Kaya yung katawan ng tao, wala tayong magawa dyan. Habang tumatagal, tumatanda, humihina, nagkakasakit. Kahapon lang may sakit ako. Ngayon sa awa ng Panginoon, medyo bumuti na. So, ganun ang istorya ng katawan natin. No, kasi andyan yung sin. Andyan yung sin. Amen. At sinasabi rito, bagamat ang kasalanan ay kinondenan ng Diyos at ang kamatayan, subalit itong sin, hindi niya inalis, no, mula sa katawan natin, nandyan pa siya. So yung eradication ng sin, hindi pa naganap. At yung eradication ng sin sa katawan natin, at ito rin yung kalikasan ni Satanas, ay mangyayari pagbalik ng Panginoon. Aalisin niya itong sin sa katawan ng tao. At wala na. Wala na yung kamatayan. No? At yung katawan ng tao, tutubusin niya, babaguhin niya. Sa gagawin niya isang malwalhating katawan. So sa darating pang panahon yan. Pero maganda rito, yung katawan natin, ay yung espiritu natin, ginawa na niyang buhay ngayon. Ngayon. Oo, ngayon siya. At ito ay nangyari nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Kaya itong bagay na ito palaging inuulit natin kasi mahalagang magkaroon tayo ng ganyang klaseng katindi, kalinaw na karanasan tungkol sa salvation. Nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, ang naisilang na muling bahagi natin ay yung espiritu, yung pantaong espiritu na dati patay. So nung nanampalataya tayo, yung espiritu nagbibigay buhay, pumasok sa espiritu natin, pantaong espiritu, na regenerate yun. Okay? Pero ang unang nangyari, yung espiritu natin ay inaring matwid. At mula dyan, naging buhay siya. Kaya, naligtas ka na ba? Yes. Pero 1/3 pa lang, brother. Yung espiritu pa lang ang naligtas sa akin. No? At yung namang kaluluwa natin, ito ay natatransforma. Okay? Subalit yung katawan natin, maaaring sa panahon na ito, kung mataas ang espiritualidad ng isang tao, mataas, yung katawan niya, naaabot pa din ng bahagya ng espiritu upang ang katawan natin magkaroon din ng bahagyang buhay at makalaban. Kasi mahirap ang kondisyon natin ngayon, bagamat tayo naligtas, naging anak ng Diyos, napatawad sa ating mga kasalanan, kaya lang yung flesh, lalo na yung katawan natin, andyan pa yung kasalanan. Kaya, yan ang sitwasyon natin ngayon. Amen. So the Spirit in Romans 8:10 refers to the regenerated human spirit in contrast to the fallen human body. This spirit is not the Spirit of God. For the Spirit mentioned here is life only under the condition that Christ is in us. For the Spirit of God to be life, no particular condition is required. Hence, the Spirit's being life because of righteousness can refer only to our human spirit, not to the Spirit of God. Amen. Amen. Okay, so sabi niya, yung espiritong binabanggit dito, for the Spirit, okay, the Spirit, okay. Ito ay hindi tumutukoy sa Espiritu Santo, kung hindi ito ay tumutukoy sa ating naisilang na muling espiritu, yung mingled spirit natin ito. At yung espiritu natin na isilang na muli, naging mingled spirit, naging life siya. At ito ay taliwas o kabaliktaran, okay, o kabaliktaran ng ating katawan, okay, na natisod, okay, at naging fallen body. So malayo ang espiritu natin ay buhay, ang katawan natin ay patay dahil sa kasalanan. Okay?
Tapos yung Spirit dito na binabanggit, hindi ito Espiritu Santo, kundi ito yung ating Espiritu, okay, na buhay, na may buhay o naging buhay. Pero conditional siya kasi, conditional. Sapagat ang ating Espiritu ay naging buhay dahil ang Espiritu ni Kristo ay pumasok doon at naihalo. Kaya naging buhay siya. Kung inalis mo yung Espiritu ni Kristo, patay din siya. So ang dahilan ng pagiging buhay o may buhay o buhay ng ating Espiritu ay dahil nananahan doon yung Espiritong nagbibigay buhay na si Kristo mismo. Okay? Hindi katulad ng Espiritu ni Kristo. Walang kondisyon yun. Talagang buhay yun. Buhay, buhay. Okay? Maski saan siya mapunta, buhay siya. At nagbibigay buhay. No? So ito ay walang kondisyon para maging buhay siya. No? So yun yung pagkakaiba ng Espiritu natin na naisilang na muli at ng Espiritu ni Kristo na nananatiling buhay, okay, mula sa simula hanggang sa walang hanggan. Ang ating Espiritu, dating patay, okay, pinanahanan ng Espiritu na ihalo sa ating Espiritu, kaya yung ating Espiritu ay naging buhay. So yun ang kondisyon at yun ang nangyari. Amen. Our spirit has not only been regenerated and made living, it has become life. So yung term na naging buhay siya, in-emphasize dito. Yung kanina sinasabi ko, ang tawag sa kanya ay buhay. Pag sinabi mo, brother, ano yung espiritu mo? No? Hindi mo sasabihin buhay, buhay siya. So magkaiba ang buhay at buhay. So in English, it's life eh. Our spirit is life. Hindi niya sinabing our spirit is living. Pag living, buhay. Pag life, buhay. Mas medyo buhay. Okay, ganon. Amen. When we believe in Christ, He, as the divine spirit of life, came into our spirit and mingled Himself with it. The two spirits thereby have become one spirit. Now our spirit is not merely living, but is life. Praise the Lord. Amen. Ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Pumasok sa atin, humalo sa ating Espiritu, at ginawa ang ating Espiritu na buhay. So pag dinescribe yung Spirit natin, pag ito ay inuri o tinanong, anong klaseng Espiritu meron ka? Ang sasagot mo ay buhay. Ang Espiritu ko ay buhay. Anong condition niya? Pag malakas siya, buhay. Okay? Pag mahina, mahina. Amen. In God's justification, we have received righteousness, which is the triune God Himself entering into our being, into our spirit. The righteousness results in life. Hence, our spirit has now become life. Amen. So, yung condition ng life ay sa pamamagitan ng righteousness. Okay. Pag inalis mo yung righteousness, walang life. So, ang unang nangyari sa atin nang tayo ay naligtas, tayo ay inaring matuwid. Matuwid. At ang ating katwiran ay ang tres unong Diyos na pumasok sa atin. So, sa pamamagitan ng tres unong Diyos, okay, nagkaroon tayo ng katwiran. Siya ang naging katwiran natin. At sa pamamagitan niyan, yung espiritu natin naging buhay. So, dalawang siya. Pwede nating hatiin sa dalawang steps. Okay. Ang unang nangyari, tayo ay naging matuwid, inaring matuwid. Righteous sa English. Okay. Ito ay sa pamamagitan ng justification o sa pamamagitan ng redemption ng Panginoon, sa katubusan. Okay. So, sa pamamagitan ng katubusan, tayo ay na-justified. Inaring matuwid. At sa pamamagitan niyan, tayo ay nagkaroon ng katwiran. At ang katwiran natin
ay ang tres unong Diyos. At mula diyan, naging buhay ang ating espiritu. So yan yung mga detalyadong proseso na may kinalaman sa ating kaligtasan. Amen. As God deals with us, He always cares for three of His divine attributes: His righteousness, holiness, and glory. Righteousness is related to God's act, to His ways, actions, and activities. Everything that God does is righteous. Okay. So sabi niya, yung Diyos kasi sa panahon na ito, gumagawa siya. No? At sa kanyang paggawa sa atin, yung sinasabi natin paggawa dito, yung paggawa niya sa tao, hindi sa kapaligiran. Okay? Ang sinasabi natin, yung God's economy kasi, okay, yung ekonomiya ng Diyos ay tumutukoy sa paggawa ng Diyos tungo sa tao. No? Ang Diyos ay gumagawa sa tao. Nag-ooperate siya. Katulad sa Philippians, God is operating in you. Di ba? Ano bang ibig sabihin ng operating? So yung term na operating o operate, very familiar sa atin yan. Kung dinala ka sa operating room, tinatrabaho ka ng mga doktor. Under anesthesia ka, gumagawa sila kung anong ginagawa sa iyo. Yan ang operating, di ba? So sabi niya, yung Diyos, nag-ooperate siya sa atin. Ang ginamit namang words dito is dealing. Okay. Ang dealing naman, tinutuos. Medyo related siya sa negative. Parang tinutuos yung mga negatibong bagay. Parang operating din siya. Kaya nga may operation, may problem eh. Yung inaalis nila yun eh. Ano ba, may bukol. Inaalis yan sa operating. So sabi niya, sa dealing ng Panginoon sa atin, okay, sinasagawa niya to sa pamamagitan ng tatlong uri ng katangian. Okay, katangian, attributes. Ang attributes ay katangian ng Diyos. Ito ay ang righteousness, holiness, at glory. So yan yung tatlong bagay, okay, na ginagamit niya sa kanyang pag-ooperate sa atin. At unang binanggit yung salitang righteousness. Ano ba ang righteousness? Ang righteousness ay tumutukoy sa gawa ng Diyos. Lahat ng kanyang ginagawa ay sa prinsipyo ng righteousness. Wala siyang ginagawang mali. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay tama, makatwiran, wasto. So yan yung righteousness. Amen. Okay, so yun namang holiness. Okay, holiness is God's nature. Holiness is not a matter of action, but of nature. So ang holiness naman, na katangian ng Diyos, ay tumutukoy sa kanyang kalikasan. Hindi action. Yung action, righteousness. Pag siya ay gumagawa, wala siyang ginagawang mali. Tandaan natin yan. Lagi siyang righteous. O, kaya, kung tutusin, hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos sa kanyang mga ginagawa kasi lagi siyang matuwid eh. Huwag mo sabihin, nagkamali ka yata, Panginoon. Bakit mo hinayaan na mawala ito, mangyari yung ganyan? Isang araw, ngayon kasi, panahon na ito, pwedeng hindi natin naiintindihan ng Diyos sa kanyang mga ginagawa. Kasi hindi naman tayo Diyos sa pagkaulo para maintindihan natin. Pero tandaan natin, ang Diyos natin ay laging righteous. Righteous. Wala siyang pagkakamali. Kontrolado niya tayo. Kontrolado niya ang ating kapaligiran. Kontrolado niya ang ating buhay. Lahat ay kontrolado ng isang matuwid na Diyos. Amen. Dahil matuwid siya, wala siyang pagkakamali. Palagi siyang tama. Oo, kaya huwag mong sisihin ng Diyos. Huwag ka magalit sa Diyos. Kasi ang Diyos ay laging tama. Yung mga nakakaintindi sa Diyos, nakakakilala sa Diyos, palagi sila nagbabaw, Panginoon, hindi ka magkakamali. Nangyari ito dahil ito ay kagustuhan mo at hindi ka nagkakamali.
palagi kang matuwid. Naku, gustong-gusto ng Diyos yan. Sabihin mo sa Kanya, Lord, palagi kang tama. Minsan masakit ang nangyari sa akin, pero hindi mo ako sinasaktan talaga. Hindi mo intention saktan ako. Ikaw ay laging tama, matuwid. Sa'yo, walang pagkakamali. Oo. So, wag natin siya sisihin. Minsan, maski yung mga negatibong, yung isang tao, binigyan ka ng bad look. Huwag mo sisihin ng Diyos na pinayaan niya ibigyan ka ng bad look. Panginoon, lagi kang tama. Hindi ako magagalit sa mga tao. Hindi ako magagalit sa mga kapatid. Kasi lahat ng ginagawa nila ay pinayagan mo. Oo. So, kailangan malawak ang ating kaisipan at puso. Hindi yung pag may nangyari, ay, naku, ayoko na mag-meeting. Ay, naku, ayoko na mag-service. Ay, naku, ba't ganyan? Ba't ganito? Una, ang Diyos natin, okay, ay soberano. Walang isang bagay na mangyayari na hindi niya pinayagan. Okay? Pangalawa, siya ay Diyos ng pag-ibig. Okay? Lahat ng bagay ginagawa niya dahil mahal niya tayo. Pangatlo, hindi siya nagkakamali sa kanyang mga ginagawa sapagkat siya ay Diyos ng katwiran. Pag naintindihan mo to, hindi ka babagsak. Hindi ka ma-open, hindi ka magtatampo. Hindi ka, kung ano-ano mga gagawin mo na mga hindi mo muna sinasangguni sa Diyos. No? At balang araw, yung mga nagagawa nating pagkakamali, ito ay dahilan sa hindi mo kilala ang Diyos. Okay? So, siya ay Diyos ng katwiran. At siya ay Diyos ng kabanalan, yung kalikasan niya, nature. At kung ano siya, sa sarili niya, siya ay banal na Diyos. Dahil banal ang Diyos, siyempre, kinamumuhian niya lahat ng mga bagay, okay, na hindi banal, katulad ng kasalanan, mga bagay ng pita ng laman, lahat ng ito hindi tumutugma sa kabanalan ng Diyos. Kaya tinutuos niya tayo. So, pakinggan natin pa yung mga sasabihin dito. Ano pa? Glory. Okay. Glory is God expressed. Is God Himself expressed. When God is expressed, that is glory. Ang glory naman ay ang Diyos na naihayag. Kapag naihayag ang Diyos, yan ay glory. Yan ay kaluwalhatian. Amen. Kapag hindi Diyos ang nahahayag, hindi yan kaluwalhatian. Tayong tao, pwede tayo maghayag ng mga kabutihan, katwiran, okay, karunungan, pag-ibig. No, pwede nating ihayag ang mga yan. Pero kung hindi ang Diyos yan, hindi yan kaluwalhatian. Alam mo, pag-ibig. Pwede ka magpakita ng pag-ibig. Pero saan nanggagaling yung pag-ibig mo? Ano yung nature niya? Yan ba ay galing sa espiritu mo? Kung yan ay galing sa espiritu mo, yung pag-ibig na yan ay glory. Alam mo, yung ating pasensya. Napaka-patient mo. Kung yan ay galing sa iyong spirito, yan ay glory. Lahat ng mga bagay na nanggagaling sa espiritu natin, ito ay mga maluwalhating bagay. Subalit, kung ito ay nanggagaling sa ating laman, mabuti man yan, walang glory dyan. Kaya yung sinasabi sa atin dito, 3 bagay ang ginagamit ng Diyos na may kinalaman sa kanyang katangian, katwiran, kabanalan, kaluwalhatian. Gagamitin niya yan upang mag-operate sa atin. Operate. Ang ibig sabihin, isinasagawa niya yung sarili niya tungo sa loob natin. Yan ang God's economy. Amen. Therefore, okay, at ito na. In righteousness, we see God's ways. In holiness, we see God's nature. And in glory, we see God expressed. 3 of the sections in Romans
Justification, sanctification, and glorification were composed according to these three attributes of God. Justification according to God's righteousness, sanctification according to God's holiness, and glorification according to God's glory. Amen. So, itong mga bagay na ito kasi, ano bang ibig sabihin ng sinasagawa ng Diyos sa mga bagay na ito sa atin? No, ang ibig sabihin niyan, ginagawa niya tayo na katulad niya, na matuwid. Ginagawa niya tayo na katulad niya, banal. Okay? At kanyang ginagawa na tayo, okay, ay maging mga tao na naghahayag sa kanya. Glory. So, yan yung ginagawa ng Diyos sa atin. Ginagawa niya tayong mga tao na katulad niya sa buhay at sa kalikasan. Anong klaseng Diyos ang meron tayo pag siya'y gumagawa? Righteous. Gagawin kanyang righteous sa mga bagay na ginagawa mo. Ang iyong katwiran ay hindi na ordinaryong katwiran. Hindi siya katwiran na nanggaling sa kautusan, kundi isang katwiran na nanggaling sa buhay ng Panginoon. Mataas ang katwiran. Okay, napataas siya. Hindi siya katwiran ayon sa kautusan. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Kung ang katwiran mo ay hindi lumalampas sa katwiran ng mga eskriba at pariseo, hindi ka makakapasok sa kaharian ng mga kalangitan. Mababa ang katwiran mo. Ang katwiran mo ay ayon lang sa tama, mali, moral, hindi immoral. Okay. So, yan ang katwiran mo. Mababa. Di ba? Ang katwiran mo galing sa legality. Hindi yan mataas na katwiran. Di ba? At dyan tayo, yung iba dyan lang nakafocus eh. Hindi sila nagpo-focus sa Panginoon bilang katwiran. Ang Panginoon nagdadala sa atin ng isang mataas na antas ng katwiran sa pamamagitan ng kanyang buhay. Amen. Gagawin niya tayong banal. Okay? Hindi lang panlabas na mga taong malinis, moral, mga ethical na tao, hindi yan kabanalan. No, ang kabanalan ay ang kanyang kalikasan. Ilalali niya, ititigmak niya sa atin. Maging banal tayo ayon sa kalikasan ng Diyos. No, at dadaling ka niya sa isang pamumuhay na kung saan binubuhay mo si Kristo. At yan ang glory ng Panginoon. So yan yung paggawa niya sa atin. At yan ang pinakikita sa atin sa Romans 8. Amen. In the first stage of God's salvation, we participate in the righteousness of God. This is justification in which we gain God's righteousness. So yun yung first stage ng salvation natin, justification. Justification. Na kung saan tayo ay inaring matuwid, no, sa pamamagitan ng katwiran ng Diyos. Dinamitan niya tayo ng Espiritu. Okay, pumasok siya sa loob natin. Okay, siya yung naging katwiran natin, balabal natin. Okay, at gumawa siya ng gawain ng katubusan, pampatas na katubusan sa pamamagitan ng kanyang vicarious death, na bayaran niya ang ating utang. No, lahat ng ito ay nasa aspekto ng justification. In the second stage, we are in the process of sanctification, a process in which God works His divine nature into us. Although we have obtained and participated in God's righteousness outwardly, God's holiness needs to be wrought into us inwardly. In the next stage, we will be raptured and glorified, absolutely brought into God Himself as our glory. Amen. So, bagamat panlabas tayo ay inaring matuwid. Matuwid ka na. Okay, sa harapan ng Diyos. No, ikaw ay isang tao
Okay, na inaring matwid, justified ng Diyos. Kaya lang, yung kalikasan natin, natural pa rin. So, kailangan natin ang pagpapabanal. Kaya tinawag ang Espiritu na sanctifying spirit, nagpapabanal na Espiritu. So, ang pagpapabanal ng ating Diyos, hindi lang panlabas, kundi ito ay isang pagtitigmak, paglalalin, pagdaloy, pamamahagi, na kung saan ang kanyang dibinong kalikasan, no, inilalali niya sa atin, tayo ay tinitigmakan niya, dinadaluyan niya, ano pa, ipinamamahagi niya. At yan ay nangyayari sa panahon ng ating pagniniig sa Panginoon. No, pagsasalamuha. Pag nagsalamuha ka, anong nakamit mo? Wala namang pera dyan eh. Wala, di ba? Ano nakamit mo? Kabanalan ang kalikasan ng Panginoon. Yun ang nakamit mo. Yun ang nailalin sa iyo. Yun ang naitigmak sa iyo. At ito ay inaagos ng Espiritu papunta sa atin. Sapagkat ang Espiritu ay katulad ng tubig, dumadaloy tungo sa atin sa panahon ng ating salamuha sa Panginoon. Kaya sa panahon na ito, isang proseso ng pagpapabanal ang isinasagawa niya tungo sa tao. At yan ang totoong blessing, ang dibinong kalikasan ng Diyos. Huwag tayo magtuon sa mga material na blessing. Ano lang man yan, dinadagdag lang ng Diyos yan. Diba? Brother, pagkain, importante, pera, trabaho, ay nako. Sabi ng Panginoon, yung mga ibon nga sa himpapawid, pinapakain ng ama eh. Kayo pa kaya mga anak. No, huwag kayong mabagabag. Ang importante, tanggapin natin ang pagpapabanal niya sa panahon na ito. No, hindi ko naman sinabing huwag na kayo magtrabaho. Magtrabaho pa rin, pero huwag mabagabag sa maraming mga bagay. No, ang kailangan natin ngayon ay pagpapabanal. At sa kahuli-hulihan, okay, ito ay ang kaluwalhatian. Kaya sabi niya, yung Panginoon natin ang pag-asa ng kaluwalhatian. Pero si Paul, di ba? Si Pablo, sabi niya, sa akin ang mabuhay ay si Kristo. Kaluwalhatian yan. Kasi hindi siya nabubuhay sa laman. Kundi si Kristo, na anak ng Diyos, na siyang Espiritu, ang naging pamumuhay niya. Di ba? Sabi niya, for to me, to live. Ang live ay mabuhay. For to me, to live is Christ. Para sa akin, ang mabuhay o ibuhay ay si Kristo. No, yan ay glory. No, at sinabi niya, be found in Christ. Masumpungan ka kay Kristo. Glory yan. So mga kapatid, itong tatlong kagalingan ng Panginoon, isasagawa niya sa atin itong panahon na ito. Katwiran, kabanalan, kaluwalhatian. Amen. Amen. Okay, so the first stage of God's salvation, God's salvation, justification, takes care of our spirit. The second stage, sanctification, mainly deals with our soul, with a slight amount of saturation in our body. And the third stage, glorification, concerns our physical body. So yung last stage niya, okay, ang kanyang paggawa sa ating physical na katawan. So yung unang stage ay espiritu. Yun ang una. Okay, anong ginawa niya sa espiritu natin? Niligtas niya, ginustified niya. Okay. Yung second stage naman, ito yung ating soul. Anong ginagawa niya dyan? Gumagawa siya ng sanctification, no? Sa pamamagitan ng transformation, renewing, confirmation. Okay, so lahat ng mga steps na yan ay tinatawag nating organic salvation. At ito ay tungo sa pagpapabanal ng ating kaluluwa. Amen. At ang huling stage ay ang ating physical na katawan.
Physical na katawan. Kung malakas ang espiritu mo sa panahon na ito, meron ding bahagyang pagdaloy ng espiritu tungo sa ating katawan upang ang katawan natin ay gawin ding buhay. Malay nyo. Okay? Dahil sa pagtitigmak ng espiritu, hindi lang sa ating kaluluwa, pati sa ating katawan, ang ating buhay ay humahaba. At ganoon din, gumaganda ang ating kalusugan. Di ba? At ganoon din, hindi tayo nagiging mukhang gusgusi na matanda. Mukhang fresh pa rin ang itsura nyo. Yan ay dahil sa buhay na umaabot sa ating katawan. Pero gano'n man ang gawin sa ating katawan, andyan pa din yung kamatayan at kasalanan. At yan ay mawawala lang sa pagbalik ng Panginoon sa panahon ng katubusan ng ating katawan. No, magkakaroon na ng eradication ng sin. Okay, death, wala na yan, mawawala yan sa isang kisap mata. Basahin niyo yung 2 Corinthians 15. Sa isang kisap mata, lahat ng bagay sa katawan ay mababago. Okay, at ang kamatayan ay wala na. Wala na kamatayan. So, yan ay sa pagbalik ng Panginoon. Amen. So, in Romans 8:10, Paul says that if Christ is in us, our spirit is life because of righteousness. Meaning that in God's justification, we have gained righteousness. Through this righteousness, our spirit has been made alive and actually becomes life. Alives and becomes life. Amen. Hindi lang buhay, naging buhay siya. Espiritu natin. Naging buhay. So, hindi na mababago yan. Ang espiritu natin, ang pinakamainam na bahagi ngayon ng ating katauhan. Sapagkat siya ay buhay. Siya ay pinaghalo. Okay? At nandiyan ang Panginoon. At yan lang ang pwede natin pagkatiwalaan. At ang ating espiritu, dapat yan ang boss. Hindi yung kaisipan, hindi yung ating laman. Ang boss natin ay yung espiritu. Sapagkat nandyan ang Panginoon. At ang sinusunod natin sa ating katauhan ay ang espiritu. Nung bago tayo naligtas, ang nangungunang bahagi ng ating katauhan ay ang ating kaisipan. Pag anong inisip mo, go ka. Inisip mo mainam pumunta doon, go, pupunta ka. Bibili mo to, sabi ng kaisipan mo, bibilin mo yan. Di ba? Lahat dictated ng ating mind noon. Ngayon sabi niya, yung mind dapat nakaset sa espiritu. Nang ibig sabihin, ang gusto ng espiritu ay malaman ng kaisipan. No. At yan ang ating paggalaw ngayon. Paano ka gumagalaw? Paano ka nabubuhay? Sa pamamagitan ba ng kaisipan mo? Hindi dapat. Hindi dapat. Ang sabi ng Biblia, set your mind on the Spirit. At kung ganyan, meron kang life and peace. Kaya, kailangan, as Christian, we should know how to live as Christian. Hindi yung bait-bait ka lang. Bait-bait pagtulog. So, hindi ganyan ang living ng Christian. Kailangan isang pamumuhay na nakalaga kang kaisipan sa Espiritu. Dinidiscern mo, Panginoon, ano yung gusto mo? Ano yung leading mo, Panginoon? Panginoon, susundin kita. Gusto kong madama ang gusto mo. At itong ganitong pamumuhay, magdadala sa iyo sa buhay at kapayapaan. Bakit buhay? Kasi nandun ang buhay sa ating espiritu. Hindi ba yung espiritu natin ay buhay. Saan mo hahanapin ang buhay ngayon? Sa buhay mo. Sa espiritu. Andun ang buhay. Amen. At ano ang buhay? Ang buhay ay ang Diyos na dumadaloy sa atin, na ibabahagi sa atin. Kung ang Diyos ay hindi dumadaloy, hindi siya na ibabahagi sa atin, nasa labas lang natin, hindi siya buhay. Hindi siya buhay. Pwede mo siyang tawagin manlilikha. Okay. Pwede mo siyang
tawagin na nagpapala o kung ano pa, pero hindi siya pwede maging buhay sa iyo kung wala siya sa loob mo. Pero siya ay pumasok. Espiritu ng Diyos pumasok para gawin ng ating espiritu na buhay. Buhay. Amen. So kung nakatuon ang kaisipan mo sa espiritu, sabi niya, ito ay buhay at kapayapaan. Hindi niya sinabi maging buhay ka. Ito ay buhay. Ibig sabihin, ang realm, ang kasaklawan ng iyong pamumuhay ay buhay. Amen. So, iyan yung buhay ng isang believer. Amen. Okay. However, there is not yet the divine life in our soul. Therefore, we need to cooperate with the indwelling Christ by setting our minds upon the Spirit, enabling the Spirit of life to saturate our mind with Himself. Then our mind will be life. Oh, di ba? Yung Espiritu mo is life. Pag sinet mo siya sa Espiritu, siya ay maging life din. Yung Espiritu mo ay life, yung kaisipan mo, life din. Pag nakaset siya sa Espiritu, parang kuryente yan. Pag yung item, plinag mo sa kuryente, dadalo yung kuryente, maging kuryente din yung item na yun. So yung mind natin, ganun din. Pag ito ay nakalagak sa Espiritu, ito ay maging buhay. Dito lang sa Romans 8 sinabi na ang kaisipan ay pwedeng maging buhay. Sinabi niya ang ating Espiritu ay buhay. Di ba? At sinabi niya ng ating kaisipan ay pwede rin maging buhay. The mind is life. At sinabi rin niya na maging ang ating mortal body, kung ito ay nalalinan ng Espiritu, ito ay maging buhay. Anong buhay? Ang Diyos na dumadaloy. Sa kanyang pagdaloy, o Panginoon, naging buhay kita. Amen. Amen. Okay. Okay, our mind upon the Spirit, enabling the Spirit of life to saturate our mind with Himself. Then our mind will be life. If we continue to cooperate, this saturating and spreading one will spread Himself from our spirit even into our mortal body. Then we only need to wait the time when our body will be brought into His glory. That will be our glorification. Amen. So, ang glorification, siyempre, sa darating na kapanahunan. Yan yung complete glory. Sa ngayon, ito yung panahon, okay, na kung saan ang Espiritu sa pamamagitan ng kanyang pamamahagi, ginagawa niya ang ating tatlong bahagi na maging buhay. Amen. At ito yung sinasagawa niya, okay, sa pamamagitan ng tatlong katangian. Meron siya, katwiran, kabanalan, ano pa, kaluwalhatian. Pero kailangan ng ating cooperation. Amen. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na gumagawa sa amin. Ikaw ang operating God sa pamamagitan ng iyong tatlong katangian. Kami ay binabago mo. Ginagawa mo kaming katulad mo sa katwiran, sa kabanalan, Panginoon, at maging sa iyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon. Amen.